When you were kids, Ates, paano kayo nagkaroon ng interest sa volleyball? Ako, I started playing volleyball outside our house. Like with my neighbors lang. Naglalaro lang kami sa kalsada. Pero meron na siya sa TV nun. May napapanood na kayo na volleyball sa TV. Ako, parang wala. Wala akong maalala na nanonood ako sa TV ng volleyball. It was just really out of your curiosity na with friends. Yeah, with friends. Like, after school, di ba? Tapos after you do your homeworks, mga laman kami ng kalsada noon. Pero volleyball din agad talaga yung una mong sport, ate. My parents made me try swimming, badminton, And for sure, track and field. No? Track and field, hindi. Okay. Inaano lang ako. Mali pala ako. Sinasama lang ako sa training. Okay. Tapos pag may warm-up siya, pinapatry sa akin yung warm-up. Pero ayoko talaga. I don't know why. Kahit until now, kahit jogging, yun yung pinaka-ayaw ko na warm-up. Traumatic pala. How about you, Ate Chi? I started din, syempre, sa kalye, pero with my titas. Parang merong ligang kalye na parang yung mga age nila, mga 30s, I started talaga 9 years old. So, dati, join ako dun sa team nila ng mga tita ko. And of course, yung coach namin, parang tito ko din. So, papasok lang nila ako para mag-serve. Yung underhand. Parang serve specialist ang peg ko noon. Tapos, hanggang sa one time, may sports fest sa school ko no elementary, sa Balik-Balik, Sampaloc. So, nag-join syempre yung Mudra Els ko. So, ayun, yung PE coordinator namin, para in-approach yung mama ko na, marunong pala yung anak mo. Sabi, bakit di mo ipatry sa varsity, ganyan. So, I started as a varsity player sa school. Grade 4 talaga. Grade 4 pa lang. Parang mga 10 years old. Maaga, ate. Oo. Ikaw, ate Paneng, paano ka nag-start na maging varsity? Nag-varsity ka din sa elementary school? Nung high school, may announcement na sa school namin na may tryouts for varsity. Syempre ako wala akong alam, 'di ba? Nag-ano lang ako, lalaro lang ako sa kalsada. Tapos nung may announcement na gano'n, nag-try ako. Tapos na-accept naman ako. Tapos doon na nagsimula ang aking volleyball journey. Wow, ang galing. Ngayon kasi, syempre, it's through recruitment and may mga coaches na lalapit. Inabutan ko rin na ganun, I played din sa kalsada lang. Kasi I'm the only girl then, so I wanted to play with other girls then sa school. So doon lang din ako nag-start, tapos nag-varsity din. Pero nung time na namin, after nun, I was recruited for high school. Pero kayo, it was really purely na parang yung nag-try out lang din kayo. Yeah, walk-in lang. Saan to, ate? Where did you... High school, St. Bridget School. So, Actually, hindi kami ganon ka-competitive. Tapos, doon ako nagkaroon ng award. May middle blocker pa ako noon. wow, it was your first position, ate. Oo, middle. So, nagkaroon ako ng award noon. Tapos, syempre, yung mga tournaments na ganyan, may mga coaches, di ba, Yes. na hindi natin alam na nanonood or Yes. nagsa-scout. Tapos, nilalapitan yung mom ko na, saan magka-college yung anak mo, ganyan. Tapos, wala. Hindi namin napag-uusapan kung mag-volleyball ako ng college. Doon kami na-expose na, may possibility pala na may possibility na pwede ako mag-continue ng volleyball in college. Grabe, ate. 2 liga lang yun. Nakita na agad siya. Oo nga eh. Ate, parang Nagkataon siguro lang. grabe ka tumalo ng mga panahon yun. Baka ako lang yung tumatalon. Ikaw yung very active. Ate Chi, how about you? From elementary, you went to the same high school? No. Or transferred na because of volleyball? Actually, noon nga, parang yung, syempre, ito na naman tayo sa aking storya. Yes. Pero, ayun, elementary, grade 4, tas grade 5, na select ako for palarong pambansa. Grabe naman din pala Grade yung five, grade diba? 5. Palarong pambansa Pero, na. yun nga, habang naglalaro ng grade 6, eto si Coach Bobby Celso. I think, referee natin, Yes! di ba? Oh my God. Siya talaga The yung referee. nakapag-recruit sa akin going to UE high school. So, noon, scholars, libreng paaral pa lang Yes. ang talaga. So, syempre, grab may opportunity na yun. So, kaya ako napunta ng UE. Alam mo, the longest time, ate, UST high school ako.
buong years ko, UE lagi kalaban namin sa finals. Kaya pala, ang nag-start ng tradition ay si Ate Chi Saed. Oo. Middle blocker din siya before, ha? Nung high school, I started as an outside hitter. Oo. Kasi may setter Thank you, kami. ate, pinagbigyan mo kami maging outside hitter. May outside. Tapos, yung second year, nag-middle kasi nag-transfer yung middle namin. So, dalawa kaming middle. Kung iisipin mo, I think, kung maano mo to familiar ka, si Sher Peñano, our libero sa Lasal. Middle din May siya. diagonal sila, if I'm not mistaken. Yeah. Kilabot ng UE sila. So, ayun, dalawa kami. So, ayun, that time, sila Coach Ramil kasi, parang, yung last year ko, fourth year, ano pa lang nila Coach Ramil sa Zobel, parang first year. So, sila, doon yung tandem nila ni Coach Oliver na Batman and Robin. So, yun, si Coach Oliver, makulit, ganyan. So, alam mo yung pasimpleng nag-aabot ng application form. Lahat dati pa simple pa eh. Oh. Tapos galing ka pa UE, syempre university din. So, ayun, syempre, parang naging priority yung Lasal. So, ayun. And then, bigla kang nag-setter nung pinaglasal ka. Coach Ramil made you. oh, Ganon. Tapos yung kadiagonal na si Shermaine, biglang libero. ayun, so parang sabi nga ni Coach Ramil, parang sa amin dalawa ni Sher, either sa amin kung sinong magsiset or parang tinignan. Feeling ko magaling lang talaga alam mo yan, maghula. Hindi mo maghula, Makakita Maano ng si Makikita ng Coach, talent yeah. and So, grabe parang- mag-coach. Actually, dream ko yun mag-set. Ah. Pangarap ko naman siya. Kaya lang hindi ko naman akalain yung pangarap ko ganun pala kahirap yung yung pagdadaanan ko. Pero siguro, naging blessing din naman. Kasi syempre, hindi ko naman din ma-reach yung ganito kung hindi dahil din with Coach Ramil and Coach Oliver na yung everyday papaiyakin ka, ganyan. Actually, kahit hanggang ngayon yata, if I'm not mistaken, na pag bago ka recruit or walk-in, first year, tinitignan ni coach, parang nagbibigay siya ng mga drills na for setter talaga, pero lahat gagawa. Tapos titignan niya kayo isa-isa kung sino may potential. So, Grabe kami. naman yung gift ni Coach Ramil. Siyempre, yung paglasal volleyball, laging nasasama ang pangalan lagi ni Coach Ramil. Yes, of course. So, I bet sobrang dami yung history with Coach Ramil. If you were to give us one experience with Coach Ramil, ano ba yung masashare niyo sa amin? I think lahat kami may experience na umiyak because of Oh, wow. Oo, In a bad way? In a good way? Depende. I think it's Depende naman sabihan ng kamote. Oh my God, doon pa nagsimula yung kamote. Kabote nung ginagawa mo. Bakit ka? Si Coach kasi parang minimal lang magsalita. Pero alam mo yun, pagka siya yung nagsalita, talagang kailangan mo makinig. Sumisigaw siya pag na-frustrate siya na hindi namin magawa yung pinapagawa. Or nahihirapan kaming maintindihan kung ano bang gusto niyang gawin namin. Pero every time na magsasalita siya, palaging may diin. Kaya sobrang, takot kami sa kanya talaga. Ano yung hindi niyo makakalimutang hardest practice na pinagawa sa inyo ni Coach Ramil? Hindi. Araw-araw Hindi pala. Hindi isa, everyday. Hindi pala yung isa, buong year, 365 days. As I mentioned before, and dating-dati pa, yung everyday 1,000 balls. Oh my God. Oo, may gano'n siya. So sila, mga setters, dapat 1,000 balls mag-set ka. Kaming mga spiker, Oh my nag-start God, don't kami. tell me 1,000